Eto nga, isa pa nga ho ito, mga bossing. Sabi, may nagkomento kasi, kaya nakita ko eh. Sabi ni Ruby Kurameng, dapat mabuksan yung box ni Lustay para magkaalaman na. Ayaw nga daw pong mabuksan. No? Ang sabi po dito ni Sia Adjong Alonto, mga kababayan, kaya ayaw pabuksan, BIR box could be armory of evidence versus Sara Duterte daw po, mga kababayan. Ako po, napakasimple, mga bossing, nung paliwanag dyan. Kung ako ang vice-presidente at itong box na ito ay makapagpapalala ng sitwasyon ko, haharangin ko yan. Ganun lang pong kasimple yan. Pero kung alam ko, itong box na ito, wala namang magiging epekto sa akin dahil tama lahat ng nasa loob niyan, hayaan ko yan. Bala kayo. Kasi ang gusto kong mangyari, no, sa kalagitnaan nitong impeachment na ito, maging kampante at maging magaan yung loob ng taong bayan sa akin. Kung ako, puro harang, ayoko, hindi pwede. Ganito, privacy yan. Isipin ng mga Pilipino, naku, talaga pa lang yatang madaming itinatago ito kasi puro harang, puro ayaw eh. Lahat na lang, privacy, etc., ganito, ganyan. Di ba? Lalong hindi ho sila kakampihan ng mamamayang Pilipino. Ano sabi dito? From the very start na ayaw nila, it only speaks to us one thing na parang takot silang mabuksan itong box na ito. Baka ito yata yung smoking gun. In fact, hindi lang yata ito smoldering gun o smoking gun. Mukhang armory na itong box na ito. Sila po, tingin ko, mga kababayan, nakita na din po nila yan. Kumbaga, ibubukas lang po sa publiko para malaman lahat eh. The ITR, Income Tax Return box na galing po sa BIR that will give us the whole financial picture of what we are discussing here regarding the SALN and the unexplained wealth. Mukhang ang gusto nila, half-baked lang. Huwag na nating pag-usapan ng buo. Uulitin ko. Gaya nga po ng aking sinabi, kung ikaw, wala kang tinatago at alam mo na hindi makaka-apekto sa iyo, yung box na yan, go on lang. Para ramdam ng mamamayang Pilipino, tingnan mo, willing nga si Sara Duterte, willing nga ang vice-presidente at ang kampo niya nabuksan lahat ng iyon nang hindi nag-aatubili na sabihin na wag. Ibig sabihin, walang takot. Lahat inilalabas. Okay lang sa kanila. Kasi gano'n naman po talaga. Miski po doon sa mga pagpapatawag, pag alam mo, lahat ng isasagot mo, at alam mo, wala kang ginagawang kalokohan, pupunta ka doon sa mga pagpapatawag. Para kumbaga pwede pong rest back niya yun eh. Masasagot niya na maganda, maayos, yun pong mga katanungan doon. Diba? Tapos makikita, mapapanood ng mamamayang Pilipino, ang galing mo sumagot na ipapaliwanag mong lahat. Dagdag punto sa kanila yun. Tayo po, kung maganda yung naririnig natin sa kanila na mga depensa nila, malamang yun po yung sinasabi natin ngayon. Na may pagpabor po sa kanila. Kung maganda at maayos nilang naipapaliwanag po, kaso wala. At ang nakikita natin, ito puro harang po. Hindi pwedeng buksan yung BIR tax na yung BIR box na yan. Hindi pwedeng ganito, ganyan. Nako, yan, illegal yan sa aming privacy. Di ho ba? Paano kakampihan ng mamamayang Pilipino yung side nila? Ngayon po, ang mga Pilipino, lalo pong talagang nagpupumilit na makita, marinig, mag-umpisa na yung impeachment na yan para malaman ang katotohanan. Dahil sa impeachment, talagang obligado na po sila na iparinig sa mamamayang Pilipino ang depensa. At ito nga po, isa din po sa problema, mga kababayan, ng kampo ng vice-presidente ay yun pong confidential funds na meron silang mga ginamit na mga pangalan na Mary Grace Piatos. May pagpapaliwanag po ang dating Senador Antonio Trillanes dyan, mga bossing. Ito po, Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, House, Actually, yung defense yung
pasaman kay ano, di ba? Oo. Ang nagpag kay Mary Grace Piatos daw ipe-present nila. Alam mo kung sino man yung ilalabas nila diyan presenting herself as Mary Grace Piatos ay magko-commit ng perjury. Ako po. Pero di ba sabi wala sa PSA, walang marriage certificate, walang death certificate, walang kung ano man. Oh. Tsaka dapat tutugma kung sakali man na meron silang isinumite na hiwalay na envelope na pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, eh dapat tumugma doon sa ano na yun, doon sa hiwalay na envelope na yun o pagpapaintindi kung sino si Mary Grace Piatos na ginamit nila na nickname. Di ho ba? Oh. Tapos kung sino man yung knowingly na kahit na alam nilang bogus yan ay pipilitin pa rin at Po, mahirap ho iyon. Sabi din ni Troy Bello, Mary Grace Piatos, question mark, fake witness, kukuha yan ng bayad. Mahirap po yun. Ang tingin ko ho, mga boss chief amo sir, mga madam, no? Kahit pa po 2 taon na nagpa-practice si Mary Grace Piatos, kung sino man. Kasi, kailan pa ho yan, mga bossing? 2024 pa lang, napag-uusapan na po yan. Di ba? Malamang ay baka kung sakali na 2024 pa lang inuumpisahan na nila na pag-practicein itong Mary Grace Piatos, kung sino man yan, sasablay at sasablay pa din ho yan. Kailangan magaling kumabisado at talagang kompletos recados. Dahil po syempre, kapag ka po doon sa korte na, mga kababayan, pag nasa Senado na po yan, eh, madami na pong katanungan yan. Hindi lang po doon sa kung ano yung gusto nilang maging kwento. Hindi po. May mga unexpected na mga tanong na po sila dyan. No? Kaya malapit sa katotohanan na kung etong papalabasin nilang Mary Grace Piatos ay gawa-gawa lang o kung sino man. Sir Bench, uy, shout out sa inyo. At pakawala lang, eh, mabubuko at mabubuko yan. Mahihirapan yan. No? Or ligotesa nga, o tingnan mo. Diba? Tuloy. ipe-present as though totoo, yun magko-commit din ng perjury yan. Pati may iba pang kasong Perjury. kakaharapin yan. Mhm. Yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpe-present yan. Ay, ganun? Kasi Oo, kasi peke. No, kung sakali. ano lang ito, ang gagawin nila dito, igagaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Eh ngayon, masasubject yan sa cross-examination. Correct. Oo. Yan. Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan, kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos eh. Ano yung ginagawa niya, ano yung background, lahat yun. Nako, Eh, siguro, kinakabisado nila lahat yun. Pero sabi ko nga po sa inyo, no, may mga unexpected na mga tanong dyan at hindi lang po iilan